Ito nga pala yung Bible reading plan na ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Wala naman kasi tayong script na binabasa at napakahirap din palang mag-voice over at magsulat ng mga detalye. Ang gagamitin nating Bible ay ang King James Version o pwede rin yung New King James Version kung gusto natin makabasa ng mga mas poetic na mga salita. Ang Bible ay binubuo at nakaayos ayon sa iba't ibang genre at hindi siya chronological o base sa timeline magmula ng likhain ng sanlibutan. Nagsisimula ang Bible sa Pentateuch na tinatawag o yung mga batas na binigay kay Moises. Susundan ng history o ng kasaysayan magmula kay Joshua ng pagpasok nila sa lupang pangako. At susunod naman ng poetry o wisdom, karunungan o kaalaman na binigay kay Job, kay David, ang kanyang mga awit at yung kaalaman o mga tula ni Solomon. Yung aklat ng mga awit na binubuo ng 150 na mga nakabanata, hindi si David ang sumulat ng lahat ng yon. So, marami ring mga iba't ibang authors na nakalagay dun sa awit. Compilation lang siya ng mga awit. Susundan naman ng major prophets ni Isaiah, ni Daniel. Susunod naman ng mga minor prophets hanggang dun sa Malakias bago pumasok ang New Testament. Naging silent ang Diyos sa loob ng tinatayang 430 years, so 4 na siglo, 4 centuries na nahimik ang Diyos. Wala siyang pakikipag-usap sa mga tao, walang mga propeta, walang mga hari na kinausap ang Diyos. So naging sobrang sama ng Israel. At doon na siya nagkatawang tao sa aklat ng mga ebanghelyo or gospels kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan. At yung history kung paano nag-start ang church, ang Christians, yun lang unang na-coin yung term na Christians. Sa Old Testament, ang ginagamit na term para sa mga naglilingkod sa Diyos ay Israelites. At sa New Testament naman ay mga Kristiyano. Susundan ng letters to the churches, pag nabasa nyo, ang nakalagay doon ay pangalan ng mga lugar. Sa mga taga-Thessalonica, yun si Apostol Pablo ng may pinakamaraming naiambag, ay akda ng halos 3/4 ng New Testament. At susundan naman yun ng personal letters niya kay Timoteo, kay Tito, at sinasabi rin na siya ang nagsulat ng sulat sa mga Hebreo. At pagkatapos nun ay yung general letters kay Santiago hanggang kay Jude. Dito si Judas Iscariote, ibang Jude ito. So after nun ay yung prophecy kay John the Beloved sa Revelation. So yun, maraming salamat kung umabot ka dito sa portion na to. Sana magkaroon tayo ng interest at desire na mabasa ang buong banal na kasulatan sa susunod na taon at sa magkakasunod na panahon magmula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Para sa susunod na Disyembre, nasa bahagi na tayo ng Apokalipsis para hindi siya random na pagbabasa at magagamit din to ng mga nangangaral sa pulpito para hindi rin cherry picking at matakal lahat sa isang taon. Wala tayong definite time kung kailan natin matatapos ito, and to your own preference nakabase, depende sa bilis at availability mo. Depende yan sa bilis mo sa pagbabasa at sa yung reading comprehension. Nakaayon din ito sa time at self-management, so sa disiplina din ito nakabase. Isang taon ito kaya kailangan isabuhay natin. Kailangan committed tayo dito para lumawak yung kaisipan natin at madagdagan yung ating kaalaman. So committed, lumawak, bars. So 1,189 chapters lahat. 929 sa Old Testament at 260 sa New Testament. Kung makakabasa tayo ng 3 hanggang 5 kabanata kada araw, matatapos natin ito. Pagpasok ng Enero, sisimulan agad natin sa 1 kabanata 1. So sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yun talaga yung pinaka simula ng lahat. At susundan naman yan ng Genesis kabanata 1 hanggang Gis. So bakit hanggang Gis? At isusunod natin yung buong aklat ni Job. Dahil sinasabi ng mga scholar na nag-exist na si Job kasabay ng pagtatayo ng Torre ni Babel. At pagkatapos natin yung aklat ni Job, itutuloy natin sa Genesis kabanata 11. So bakit ganun ulit?
Dahil ayon nga sa mga scholar, nangyari ang series of events nung 2100 before Christ, magkasabay yung paghihirap at pananampalataya ni Job at yung pagtatayo ng Tore ni Babel. So uulitin ko, depende pa rin yun sa preference mo kung mas gusto mong chronological ayon sa genre. So susundan mo yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy at yung history at tuloy-tuloy. At depende rin yan kung mas gusto mong sundin yung timeline. Yun nga yung ginagawa natin ngayon. Yun yung gagawin kong pattern. So yun, nangyayari kasi yung mga aklat, yung history, yung mga awit, yung mga nangyari sa 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Chronicles, 1st and 2nd Kings, at yung mga awit, nangyari kasi yan, nag-overlap sila sa iba't ibang panahon. Kagaya ng nangyari sa Genesis at sa buhay ni Job, so magkasabay na nangyari yon sa magkaibang lugar. So tuloy-tuloy na yung pagbabasa natin sa Exodus hanggang sa makarating tayo sa aklat ni Josua, hanggang mag-overlaps na yung mga pangyayari sa panahon ng mga hukom, panahon ni Samuel, panahon ng batang David at ng kanyang unang mga awit. So take note, kailangan may checklist ka araw-araw sa pagbabasa. Babasahin natin ayon sa timeline, starting with the earliest and following the order in which they occurred. Pero depende sa disiplina mo sa pagbabasa kung mas gusto mo itong basahin ayon sa ayos niya mismo. So narito yung chronological sequence na magsisilbing guide natin sa pagbabasa. Pwede nyo itong screenshot or pwede nyo itong slow it down. Maraming salamat. Napakakapal ng Biblia, pero i-manifest natin na matatapos natin ito sa loob ng 1 taon sa tulong at awa at habag ng ating mahal na Panginoon Jesus. So makapal, pero i-manifest natin na matatapos natin ito.